Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking i-share sa gabi ito sa ating daily devotion ay makikita sa Unang Hari, Kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 6. Ito po ang sinasabi. Sinimulan ni Solomon ang pagpapatayo ng templo ng Panginoon ng ikalawang buwan, ang buwan ng Zib sa ika-4 na taon ng paghari niya sa Israel. Ika-48 taon, iyon ang paglaya ng mga Israelita sa Ehipto. Ang templo na ipinatayo ni Haring Solomon para sa Panginoon ay 70 talampakan ang haba, 30 talampakan ang luwang, at 45 talampakan ang taas. Ang luwang ng balkonahe ng templo ay 15 talampakan at ang haba ay 30 talampakan na katulad mismo ng luwang ng templo. Nagpagawa rin si Solomon ng mga bintana sa templo. Mas malaki ang sukat nito sa loob kaysa sa labas. Nagpagawa rin siya ng mga kwarto sa mga gilid at likod ng templo. Ang kwarto ito ay may 3 palapag at nakadugtong sa pader ng templo. Ang luwang ng unang palapag ay 7 kalahating talampakan. 9 na talampakan ang pangalawang palapag at ang pangatlong palapag naman ay 10 kalahating talampakan. Ang pader ng templo ay unti-unting numinipis sa bawat palapag upang maipatong ang mga kwarto sa pader nang hindi na kailangan ng mga biga. Yun lang po. Maraming salamat po rin ang Panginoon. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong iyahayag ngayong gabi ay mababasa sa unang mga hari, Kapitulo 6, versikulo 7 hanggang 11. Tinabas na sa lugar na pinagtibagan ang mga batong ginamit sa templo, kahit walang narinig na pukpok ng martilyo, palakol o anumang kasangkapang bakal habang ginagawa ang templo. Nasa kanang sulok ng templo ang pintuang papasok sa unang palapag. Buhat naman dito ay may paikot na hagdang paakyat sa ikalawang palapag at gayon din buhat sa ikalawa paakyat sa ikatlo. Nang may tayo na ni Solomon ang mga pader ng templo, binubungan ito at nilagyan ng kisame na ipinako sa mga pahalang na posting cedar. 2.5 metro ang taas ng bawat palapag ng gusaling karugtong ng gilid ng templo. Bawat palapag ay nakakabit sa kabahayan sa pamagitan ng mga bigang cedar. Sinabi ni Yahweh kay Solomon, "Yun lang po. Amen." Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang amin pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng Unang Hari, chapter 6, verses 12 to 21. Kung tutuparin mo ang aking mga tuntunin at mga utos, tutuparin ko rin sa pamamagitan mo ang pinangako ko kay David na iyong ama. Maninirahan ako kasama ng mga Israelita sa templong ito na iyong ipinatayo at hindi ko sila itatakwil. Natapos ni Solomon ang pagpapatayo ng templo. Ang dingding sa loob ng templo ay natatakpan ng tablang sedro, mula sa sahig hanggang sa kisame, at ang sahig ay kahoy na sepres. Nagpagawa si Solomon ng 2 kwarto sa loob ng templo sa pamamagitan ng paglalagay ng dibisyon mula sa sahig hanggang kisame. Ang ginamit ng dibisyong tabla ay sedro. Ang kwarto sa bandang likod ng templo ay tinawag na pinakabanal na lugar at ang haba nito ay 30 talampakan. Ang haba naman ng kwarto sa labas ng pinakabanal na lugar ay 60 talampakan. Ang buong dingding sa loob ng templo ay natatakpan ng tablang sedro, kaya hindi makita ang mga bato sa dingding. May mga inukit din itong mga bulaklak at mga gumagapang na halaman. Inihanda ni Solomon ang pinakabanal na lugar sa loob ng templo para mailagay ang kahon ng kasunduan ng Panginoon. Ang kwartong ito ay kwadrado. Ang haba, luwang at taas ay pare-parehong 30 talampakan. Ang mga dingding at kisame nito ay pinatakpan ni Solomon ng purong ginto at ganoon din ang altar na gawa sa kahoy ng sedro. Ang ibang bahagi ng loob ng templo ay pinatakpan din niya ng purong ginto. Nagpagawa siya ng gintong kadena at ipinatali niya ito ng pahalang sa daan
na daanan na papasok sa pinakabanal na lugar. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa lahat. Papasahan ko po ngayon ay makikita sa 1 King chapter 6 verse 22 to 26. Kaya natatakpan lahat ng ginto ang loob ng templo, pati na ang altar na nasa loob ng pinakabanal na lugar. Nagpalagay si Solomon sa loob ng pinakabanal na lugar ng 2 kerubin na gawa sa kahoy na olibo, na ang bawat isa ay 15 talampakan ang taas. Ang 2 kerubing ito ay magkasing laki at magkasing hugis. Ang bawat isa ay may 2 pakpak at bawat pakpak ay may habang 7 kalahating talampakan. Kaya ang haba mula sa dulo ng isang pakpak hanggang sa dulo ng isang pangpakpak ay 15 talampakan. Yun lang po ng Diyos. God bless. Blessed Wednesday po. Ang aking Bible verse for today is from 1 Kings chapter 6 verses 27 to 32. Naitayo na po yung templo, no? At dito naman po sa verse na to, dinidescribe yung loob naman ng templo. So, sabi dito sa verse 27, inilagay niya ang mga kerubim sa gitna ng dakong kabanal-banalan. Nakabuka ang kanilang mga pakpak. At sa gawing labas ay abot sa dingding ng silid ang tig-isa nilang pakpak. Sa gawing loob naman, ang mga dulo ng tig-isa nilang pakpak ay nagtagpo sa gitna ng silid. Balot din ng gintong lantay ang 2 kerubin. Ang buong dingding ng templo, maging sa dakong kabanal-banalan at sa dakong banal ay may ukit na mga kerubin, punong palma at mga bulaklak. Ang sahig ng templo buhat sa dakong kabanal-banalan hanggang sa dakong banal ay may balot na gintong lantay. May 5 sulok ang pinto ng dakong kabanal-banalan at kahoy na olibo ang mga hamba niyon. Tablang olibo rin ang 2 pangsara at may ukit itong imahen ng mga kerubin, punong palma at mga bulaklak. Ang mga pangsaray, mga kalupkop na gintong kapit na kapit sa mga nakaukit na larawan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. God bless. So muli po, isang mapagpalang araw muli sa ating lahat. At narito po muli tayo upang ibahagi ang ipinagkatiwala sa atin na verses dito sa 1 Kings chapter 6. At ito pong favor muli yung ating natanggap, sapagkat niloob muli ng Panginoon na tayo may buhay sa pagkakataong ito at nabasa muli natin ang isang chapter ng Biblia na ginagawa natin sa bawat araw. So dito, sabi po dito sa 33 to 38, parehaba naman ang pintuan ng dakong banal na kahoy na olibo ang mga hamba ng pintong iyon. At tablang sepres naman ang mga pinto. Sa bawat pinto ay may tig-2 panig na natitiklop. May ukit din ng mga kerubin na natitiklop. May ukit din ng mga kerubin, punong palma at mga bulaklak ang mga pinto at may kalupkop na gintong lapat na lapat sa mga ukit. Ang bulwagang panloob sa harap ng templo ay binakuran ni Solomon ng pader na may 3 hanay na batong tinabas at isang hahanay na bigang sedar. 2 buwan ng ika-4 na taon ng paghahari ni Solomon ang ilagay ang mga pundasyon ng bato ng templo. 8 buwan ng taon nang matapos naman ng templo, noong 11 taon na ng paghahari ni Solomon, sa loob ng 7 taon natapos ang buong templo ayon sa plano. So dito makikita po natin sa talatang ating binasa ay naglalarawan po ito, yung pagtatayo ng templo na sa pamagitan ni Solomon. So dito ipinapakita dito sa ating binasa yung ganda ng disenyo, at yung panahon ng pagkumpleto, so do sa ating binasa. So dito makikita din natin sa 33, dito ay ginamit po yung
kahoy na olibo. Ito po yung kahoy nito, isa pong matibay at isang mahalagang kahoy, no, na talagang madalas po itong iniugnay sa kabanalan, no, sa pagpapahid ng langis dun sa Biblia. So dito makikita din po natin yung apat na gilid ng poste. Sumisimbolo rin po ito dito sa lakas at katatagan ng templo bilang tahanan ng Diyos, no. At doon sa 34, makikita din po natin dyan yung pintuan mula sa kahoy ng cypress, no. Ay ito po ay isang matibay na kahoy, no, sa anumang uri ng pagkabulok. At dito pinapakita din yung sinasabi dyan, yung pagkakaukit ng mga bulaklak, no. Talagang dito makikita po natin yung ganda, no, doon sa pagdidisenyo doon sa templo. At dito nilagyan din ng cherubim. Yung cherubim ay yan yung kumbaga yung nilagay dyan, yung cherubim na nakabuka yung pakpak. Yan po yung sa mga anghel, no, sumisimbolo doon sa presensya ng Panginoon at proteksyon ng Diyos. Proteksyon ng Diyos sa bayang Israel, no. So nabasa din po natin dyan yung puno ng palma. Yung puno naman po ng palma, yan po yung tanda ng tagumpay, kasaganaan at kapayapaan, no. Yung bulaklak, ito po yung nagpapahiwatig ng kagandahan, no, at yung kaayusan ng buhay, no, doon sa presensya ng Diyos. Na dito nabasa din po natin na binalutan ito ni Solomon nung binalutan ito ng ginto, no. So pagpapakita lang talaga na yung kasaganaan, yung kabanalan ng templo ay talagang andon doon sa pinagawa ni Solomon. So dito makikita din po natin doon sa 36, no, yung mga bato, no, talagang mabasa po natin doon sa last chapter, yung matitibay na pundasyon, no. Ito po yung kinailangan ng maraming tao. Ito po yung pagpakita na yung templo ay may matibay talaga siyang pundasyon, no. At nandun din yung pagpapakita, no, yung kagandahan na tibay ng pagkakagawa, no. Talagang grabe yung katalinuhan na ibinigay doon kay Solomon, sapagkat ipinapakita talaga na yung templo hindi lang ito maganda, kundi andon din yung tibay nito. Dito yung sinasabi na buwan ay sinimulan ito sa buwan ng Abril o Mayo, yung katumbas sa atin sa ating panahon, yung SIB na tinutukoy. So ipinapakita din na yung proyekto, talagang yung pagkakagawa ng templo ay talagang mainam itong pinlano, no, sinimulan at sa tamang panahon ay natapos po ito. So dito po natin makikita na napakaganda ng pagkakaplano, na ayon sa plano na sunod po yung lahat, no. At ito po ay isang napakagandang struktura, no, na mababasa natin dito sa Biblia, na ayon doon sa pagpapatnubay ng Panginoon na ibinigay kay Solomon. So purihin po yung Panginoon sa binigay sa atin na pagkakataon at muli ay makapagbasa, no, ng isang chapter sa bawat araw. So purihin po ang Panginoon, and God bless everyone.